Kasama ang mga opisyal ng Malampaya Consortium at si Senadora Pia Cayetano, Chair ng Senate Committee on Energy. Ang $600 million pagsusumikap na ito ay nagsasangkot ng pagdrilling ng tatlong new wells Camago 3, Malampaya East 1 at Bagong Pag-asawan. Sa kanyang mga pahayag, ipinakita ng OIC Garin ang pagdating ng Noble Viking bilang isang makabuluhang milestone para sa sektor ng enerhiya ng bansa, na binanggit na ang pagsisimula ng mga operasyon ng pagdrilling ay sumasalamin sa isang nabagong pambansang pangako sa pag-secure ng pangmatagalang seguridad ng energy ng Pilipinas. Aniya na ang August ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali hindi lamang para sa SC38 Consortium kundi pati na rin para sa gobyerno, at mas mahalaga, para sa mga Pilipinong tao na nakatuon tayo sa paglilingkod. Komisyonado noong 2001, ang proyekto ng Malampaya Deepwater Gas to Power ay matagal nang nagsilbi bilang isang pundasyon ng energy mix ng Pilipinas, na nagbibigay ng 40% ng demand ng power ni Luzon sa rurok nito. Sa ilalim ng Phase 4, ang Noble Viking ay mag-drill ng tatlong bagong well, Camago 3, Malampaya East 1, at Bagong Pag-asawan, na nagpapalawak ng buhay ng larangan ng gas at pag-secure ng indigenous energy supply ng bansa. Aniya ni OIC Garin, ang pag-unlad na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa aming seguridad ng energy at binabawasan ng pag-asa sa na-import na gasolina, ngunit para din sa mga mamimili at sumusuporta sa aming mga industriya at trabaho. Binigyang diin ng DOE ang kahalagahan ng napapanahong pagpapatupad, na binabanggit ang inaasahang paghahatid ng unang gas sa ika-4 na quarter ng 2026 bilang isang malinaw na pagpapakita ng pagkadali at kahusayan na kinakailangan sa operasyon ng energy ngayon. Pinuri din ng OIC Garin ang Prime Energy para sa patuloy na pamumuhunan at malapit na pakikipagtulungan sa gobyerno, na binanggit na ang nasabing pakikipagsosyo, na nakaugat sa malinaw na direksyon ng patakaran, makabagong teknolohiya, at kakayahan ng pribadong sektor, ay mahalaga sa pagkamit ng pambansang mga layunin ng enerhiya. Nagpalawak siya ng pasasalamat sa mga inhinyero, geologist, rig worker, at suporta sa mga koponan na nagbibigay power sa proyekto ng MP4. Ang buong suporta nito para sa proyekto ng MP4 at nakatuon upang mapadali ang mga hinaharap na yugto na naaayon sa pangitain ng kagawaran ng isang ligtas, napapanatili, at maa-access na energy sa hinaharap. Ang bawat mahusay na drill, bawat milyahe na naabot, at ang bawat megawatt na ginawa ay isang kolektibong hakbang pasulong, patungo sa isang ligtas, kabilang, at napapanatiling enerhiya na hinaharap para sa lahat ng mga Pilipino, bigyang diin ni OIC Garin. Ang ceremonial na pagdating ng Noble Viking ay hindi lamang pagsisimula ng isa pang operasyon ng pagdrilling, ito ay isang malakas na simbolo ng kung ano ang maaaring makamit kapag ang gobyerno at pribadong sektor ay nagtutulungan upang mabigyan ng responsable ang bansa at may layunin. Ang proyekto ng Malampaya Deep Gas to Power ay nagsign ng kapanganakan ng natural na industriya ng gas sa Pilipinas. Matatagpuan ang Pedro sa labas ng Hilagang Kanluran ng Palawan. Sinimulan ng Malampaya Project ang mga komersyal na operasyon nito noong January 2002 at nagambag ng higit sa $12 billion sa mga kita sa gobyerno ng Pilipinas habang pinapagana ang hanggang sa 20% ng kahilingan sa kuryente ng Luzon. Ang proyekto ng Malampaya Deep Gas to Power ay isa sa pinakamalaking at pinakamahalagang pang-industriya na pagsusumikap sa kasaysayan ng Pilipinas.
ang isang magkasanib na pagsasagawa ng pambansang pamahalaang Pilipinas at ang pribadong sektor. Ang proyekto ay pinamumunuan ng Kagawaran ng Enerhiya, DOE, at binuo at pinatatakbo ng Prime Energy sa ngalan ng joint venture partners Udena Corporation at ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Dahil nagsimula itong operasyon noong 2001, ang proyekto ng Malampaya ay gumawa ng mas cleaner burning natural gas na nagbibigay ng 4 na planta ng kuryente sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng bansa na may pinagsamang kapasidad na 3,200 megawatts. Nakikinabang ang Malampaya sa bansa sa hindi mabilang na mga paraan, kabilang ang pagbabawas ng mga pag-import ng langis. Tinitiyak ang isang mas matatag na supply ng mas malinis na energy mula sa isang indigenous resource and meeting up to 20% of the country's energy requirements. Noong 2013, ang kumpanya ay nagsimula sa mga phase ng Malampaya 2 at 3, na naglalayong mapanatili ang antas ng paggawa ng gas upang matupad ang mga pangako sa ilalim ng umiiral na mga kasunduan sa pagbebenta ng gas, kaya tinitiyak ang patuloy na supply ng natural gas upang mabigyan ng power ang grid ng kuryente ng Luzon. 2 karagdagang mga balon ng produksyon ang matagumpay na na-install noong 2013 upang tukuyin ang pagkumpleto ng Malampaya Phase 2. 2015, ang Malampaya Phase 3, nakasangkot sa disenyo, fabrication at pag-install ng isang bagong platform ng compression ng pag-ubos ay nakumpleto.